Ito yung pag-usapan natin sa umaga ito. Nung kahapon, usap kami ni Joy at meron siyang binanggit sa akin sa isang napanood niyang YouTube kay Chinkitan. Kilala mo si Chinkitan, no? Si Chinkitan. Pag tungkol sa pera, kay Chinkitan kayo makikinig, no? Kasi una, may takot din sa Lord yun, mananampalataya, no? At meron siyang tamang pananaw sa pera. Sabi niya, sabi ng iba, ang pera masama. Ganun. Sa tanong ni Chinkitan, bakit masama? Kasi yung pera binabago yung tao. Merong ganong kaisipan, no? Yumaman ka lang, iba na ang iyong ugali. Something like that. Pero sabi naman ni Chinkitan, mali, ang pera hindi nagbabago ng tao. Ang pera, ipinapahayag lang kung ano ang tunay mong pagkatao. Okay? So, yung tao, still the same, whether malaki o malaki ang pera niya. Maliit, malaki pera niya, still the same. The same with the Christians. Katulad nating mga mananampalataya. Kahit anong mangyari, tayo ay asin ng sanlibutan. Can you say amen to that? And never change. Ang asin, kahit anong gawin mo, hindi nagbabago. Isa sa mga bagay na hindi nagbabago. Okay, yung binanggit ni Jesus, kung mawala ng alat, hindi talaga yun ang ibig sabihin doon. Kundi meron talagang mukhang asin o walang alat. Mukha lang asin pero walang alat. Pero pag tunay kang asin, laging may alat. Amen? At ito yung ating pag-usapan ngayon. Umaga pa rin, maging asin sa mga nangangailangan. No? Maging asin sa mga nangangailangan. Ang mga disipulo ng Panginoong Hesus ay tinawag niyang mga asin ng sanlibutan o tagapagdala ng pagpapala sa lahat ng tao. Amen po ba? So, if you are with Jesus, if Jesus is your Lord, if Jesus is your Savior, then you are belong to the community, no? Sa community of salt. Ikaw ay kasama sa komunidad ng mga asin. And that is Jesus calling to His disciples, no? At ang ibig sabihin no, maging blessing tayo sa iba. Kaya bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus, katulad niya, siya mismo, asin din tayo sa mga nangangailangan. No? Ito ang nais ni Jesus para sa atin. No? Ito yung nais niya. Ito ang kalooban niya. Particularly, ay nais ng Panginoong Hesus na maging asin tayo sa mga nangangailangan katulad niya. Just like Jesus. No? Kumbaga, Jesus is the first salt of the earth and therefore His disciples should also be salt of the earth. Katulad niya. No? Si Jesus, ang talagang best example bilang asin sa mga nangailangan. Bakit? Yung buhay niya, kailangan ma-sacrifice. Yung buhay niya, kailangan matunaw. Kailangan ibigay ang buhay. Kailangan magsakripisyo para lamang mailigtas ang marami. Amen po ba? Yun ang salt. Ang salt, pag manatiling buo, walang pakinabang. Ang salt, hanggat hindi na di-dissolve, wala siyang pakinabang sa iba. Yung pagkain nabubulok, ilagay mo yung salt at hindi siya natunaw, mabubulok pa rin siya. Do you understand that? Di ba ba? Minsan nagtataka ka pag humiyop ka ng sabaw, no? Tapos naglagay, kala mo asin, hindi pa talaga tunay na asin, hindi natunaw, matabang pa rin. Kailangan matunaw, kailangan ma-dissolve, kailangan ma-sacrifice, just like what Jesus did for us. He sacrificed His life for us, para sa atin. Ngayon, itong tanong bilang mga Kristiyano, sige nga po, tanongin niyo yung katabi niyo.
tayo din po ba ay willing din maging asin sa iba? Lalo na sa mga nangangailangan. Kung if you are willing and therefore tunay kang tagasunod ng Panginoon. Amen? No? Isa pang good news ito, no? Isa pang good news. Ang lote natin ngayon doon sa Dasmariñas ay pag-aari na ng City of Hope Urban Mission. Palakpakan na tayo na. Alam niyo yung lote sa Dasmariñas, ang talagang presyuhan doon ng lupa, mga nasa 7,000 to 10,000 per square meter. Or pag nasa prime lot ka talaga, sentro, maabot mga 50, mga ganyan, 50,000 per square meter. Mahal ang Dasmariñas, iba ang Dasmariñas. Pero nabili lang natin siya ng 325,000 pesos. So, dalawa na ang property ng Cham, no? Isa sa Bañadero, ngayon meron sa Dasmariñas, at ikineklaim ko na magkakaroon din sa Canloban. At pwede tayo na mas malaki, na? Mas malaki, mga siguro, kung kaya ng 500 square meters, why not? Na? Kung kakayan natin 500, 300, okay na rin. Pero malaking lote dahil alam ko ang Panginoon patuloy na pagpapalain ng gawain dito sa Canloban. Nakita niyo nung Sunday, mga nakadalo nung Sunday, no? Sabi ko, nagulat na rin ako, sabi ko, ito na pala ang gawain sa Calamba, no? Sabi ko, parang we have the same size na rin ang mga churches na malalaki sa Calamba. Sabi ko, kaya lang tayo, hindi tayo nag-iisang lugar lang. Sila kasi nag-iisang lugar, kaya ang daming dating na. Pero tayo kasi, ano tayo yun? Hiwa-hiwalay, no? May sa Banlig, meron sa La Mesa, sa Bañadero, tapos dito sa Canloban. Okay? So, balikan natin yung ating topic, no? Bilang asin, ano ang dapat natin gawin? Okay, number 1, can we read together? Tumulong sa lahat ng pagkakataon. Minsan namimili tayo ng panahon ng pagtulong. Ang mga badyaw, marunong, no? Matatalino mga badyaw. Alam nila kung kailan ang tao magbibigay. So pag may pera na, pupunta na sila dito. Mas marunong sila sa atin eh. No? Pag may pera na at tumutulong na yung mga Christmas songs, napunta na sila, ang dami na nila dyan. Okay? Alam nila, sa ganong season, may mga magbibigay sa kanila. Pero ang asin, anumang season, sa lahat ng pagkakataon, anumang season, pagkakataon sa buhay, tutulong. Can you say amen to that? Amen. Basahin natin. Luke chapter 14, verse 1 to 4 from Pinoy version. And let's read together. Isang araw ng Sabat, imbitahan si Jesus na kumain sa bahay ng isang leaders ng mga Pharisees. Binabantayan mabuti ng mga tao ang mga kilos ni Jesus. Lumapit sa kanya isang lalaking namamalas ang mga braso at binti. Tinanong ni Jesus ang mga teachers ng law at mga Pharisees, tama bang magpagaling sa araw ng Sabat ayon sa law natin? Pero tumahimik lang siya. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling at pinauwi. No? Yan ay araw ng Sabat. Alam nyo, ang mga Pariseo sa araw ng Sabat talagang napakahigpit. No? Di ba may pinagaling si Jesus sa loob ng templo, yung paralitiko, na bukod pa nito, itong namamanas bukod to, yung paralitiko sa loob ng templo, nung gumaling siya, anong gagawin nung gumaling? Patuloy na higa? Hindi. Liligpitin niya na yung kanyang nagalit yung mga Pariseo. Ba't ka nagliligpit ng higaan mo? Ano ngayon? Sabbath day. Dapat huwag ka magligpit ng higaan mo. Pwede na mga twiran yung mga bata rito. Huwag magagalit yung mga gulang kasi Sabbath ngayon eh. Pwede ka nagligpit ka. Nakasabit pa yung kulabo mo. Sabbath po na yan. Pakinggan mo, Sabbath. Pero yung mga
yung mga Pariseo, napakahigpit, wala kang gagawin sa panahon ng Sabat, no? Alam ni Jesus na mahigpit ang mga Pariseo tungkol sa Sabat, pero ganun pa man ay handa pa din tumulong, no? Handa pa rin siyang tumulong sa nangangailangan kahit mahigpit sila. Actually, yung pagiging mahigpit nila, sobra na yon. Hindi naman talaga iyon ang gusto ng Diyos. Wala yon sa Biblia. Okay? Ang tawag doon sa dagdag nilang yan, rabbinic law. Hindi siya kasama sa Mosaic law. So, dagdag. At minsan, yung dagdag, mas mahigpit pa kaysa sa totoong batas. Parang ngayon din, halimbawa, iba-ibang denomination, iba-ibang paghihigpit. Ang babae, hindi pwede magpaiksi ng buhok. May gano'n, di ba? Mga dagdag yan, no? Hindi pwedeng magpantalon, ganyan. Pero bawal din naman yung lalaki magpanda. Bawal naman. Pero, ibig kong sabihin, may mga dagdag at yun na mas mahigpit pa kaysa sa sinabi ng Diyos. At ganito ang nangyari sa pagkakataong ito. Mas mahigpit sila sa idinagdag nilang utos. Okay? Ang araw ng Sabat, ayon sa Panginoon Jesus, ay hindi lang araw ng pamamahinga, ito ay araw din niya pagtulong sa nangangailangan. Ibig sabihin, ang paggawa ng mabuti sa panahon ng Sabat ay hindi bawal. Okay? Bakit? Nung gumaling yung lalaki, sa isa pang istorya sa John, no? Doon sa John, sa istorya sa John, sabi gano'n, kung ang Diyos nagpagaling ng Sabat, sa panahon ng Sabat, bakit bawal? Kung Diyos mismo gumawa ng mabuti sa panahon ng Sabat. Hello? If God Himself performed good works during Sabat, tayo pa. Pwede din tayo gumawa ng mabuti sa panahon ng pamamahinga. Isang malakas na amen to Lord. So yun ang sabi ni Jesus. Yun ang ginawa ni Jesus. Pinakita ng Panginoon Jesus sa mga Pharisees na hindi sila mahigpit sa kanilang sarili, double standard sila. Na sila mismo sumusuway sa ginagawa nilang batas. Sabi sa verse 5, sige nga po, basahin natin sabay-sabay. Tapos sinabi niya sa kanila, kung meron kayong anak o bakang nahulog sa balon, di niyo ba ahon agad kahit alam ni Jesus na pag may nahulog sa balon, kailangan ng tulong, tutulungan. Paggawa na mabuti ang tama. Pag may bakang ganun din, iaahon din. Okay? Yun ay paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, hindi masama ang gumawa ng mabuti sa panahon ng pamamahinga or in the day of the Sabbath. Kasi talagang yung mga extreme na mga Jews, di ba sabi ko sa inyo, yung Sabbath o Sabado, yung kanilang elevator, huminto sa bawat floor. Kasi kahit yung pagpindot, iniiwasan nila. Very extreme. Kahit yung pagpindot, saan ka pupunta? First floor, pipindutin mo. Bawal, hinto talaga yung sa first floor. So, lalabas ka na lang. So, yung ganun mga extreme views ng mga Pharisees, hanggang ngayon ay pa rin, pinapractice pa rin. Ika nga ni Jesus, mahigpit kayo sa iba pero maluwag kayo sa inyong mga sarili. Gumagawa kayo ng mabuti para sa personal na pakinabang lamang. Kumbaga, yung paghihigpit nila para lang sa iba at hindi para sa kanilang sarili lamang. Ang nais ng Lord ay tumulong ng parang isang asin na nagsasakripisyo para sa iba at hindi para sa sariling pakinabang lamang. May ganun, di ba? Willing tayong tumulong sa mga taong alam natin in the future, tutulong din sa atin. Hello? Hello? That's human. That's human. Mabilis tayong tumulong sa mga taong alam natin makikinabang tayo in the future. Para mga politiko, di ba? Minsan may pagtulong sila, pero isipin nila, iboboto nila. Tinulungan ko sila. Pero tayo bilang tao rin, ganun din.
Mabilis tayo tumulong sa mga alam natin makapagbalik ng pakinabang sa atin. At ganoon yung mga Pariseyo. Pero ang Panginoon Jesucristo, hindi yun ang kanyang nais. Ang nais ng Panginoon, kung tayo tutulong, mayroong puso ng pagsasakripisyo. Kaya ito yung pangalawa. And let's read together, sabay-sabay. Tumulong sa mga walang kakayahan gumanti. Okay? Yes, tutulungan natin lahat. Pero napakasarap tumulong kung tutulong ka sa tao na walang kakayahan gumanti dahil pure ang iyong motive. Tama? Pure. Kasi walang kakayahan gumanti yung tao, and therefore yung pagtulong mo talagang pagmamalasakit, no? Puno ng awa, ng compassion. Yeah, may mga tao na tumutulong lamang dahil alam nilang may pakinabang sila after tumulong. Tingin nila sa pagtulong ay isang business, no? Yung pagtulong na naghihintay ng tubo o profit. Tutulong ako para may profit. Okay? Something like that. Kapag ganoon ang motibo, hindi yan gawain ng isang asin. Ang asin ay natutunaw, nagsasacrifice para sa iba, hindi para sa sarili. Yeah? Di ba yung asin? Pag nasacrifice siya. Tama ba? Pag natulog siya, tunaw na siya. That's all. Di ba? Hindi, nawawala na siya. Okay? Luke 14:12-14, and let's read together. Sige nga po, sabay-sabay na rin. Doon pa rin sa kabanatang yon, yung sumunod lang ng mga verses. And let's read together. Sinabi ni Jesus na nag-invite sa kanya, pag naganda ka na kainan, lunch man o dinner, huwag mong i-invite ang mga kaibigan, kapatid, kamag-anak o mayamang kapitbahay mo kasi imbitahan ka rin nila at masusuklan nila ang ginawa mo. Kaya kung maghahanda ka, imbitahan mo ang mga mahirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. 14. At i-bless ka ng Diyos dahil hindi ka nila kayang suklian. Ang Diyos ang magre-reward sa iyo sa araw na bubuhayin uli ang mga pag-ibig. Can you say amen to that? Tumulong ka sa mga para pure. No? Ang ibig lang sabihin ng Panginoon, so that your good work or works, no, are pure. No? Ang motive mo ay pagsunod o pamumuhay bilang isang asin. No? As a salt of the soul. Sabi nga, nabasa ko lang naman to sa Google. Let's say together. Sige nga po. It's good to be blessed. It's better to be a blessing. Can we say amen to that? Isa pa nga po. It's good to be blessed. It's better to be a blessing. Sabi mo sa katabi mo, maging blessing ka naman sa akin. Naging pagpapala tayo sa iba. It's better to be a blessing. Okay? Kapag tumulong tayo sa mga walang kakayahan, no, magsukli sa atin, ibig sabihin, genuine ang ating pagtulong. Iyon ang pagiging tunay na sin. Iyon ang mabuting gawa na may alak o may magandang impact sa buhay ng iba. Ang pagtulong sa iba bilang asin ang kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Nabi-please ang Lord, no? God pleases once we help, no? Once we become blessing, especially to the needy. Okay? Verse 14, ito ang kanyang ganti sa atin. Pag siya'y na-please sa atin, ito ang ganti niya. Verse 14, at i-bless ka ng Diyos. Pangalawa, ang Diyos ang mag-reward sa iyo. Let's say amen to that, no? Oo, siya mag-bless, siya mag-reward. No? Marunong mag-reward ang ating Panginoon. Verse 3,
Pangatlo, itong ating dapat gawin bilang asin. Sabay-sabay, tumulong sa nangailangan dahil ikaw ay isang asin. Ibig sabihin, hindi na yon. Hindi na na-explain kung tutulong pa o hindi. Okay? Because you are salt, and therefore, alam mo ng gamit mo. Tama po ba? Kung alam mo, ikaw ay Kristo. Alam mo, tagusunod ka ng Panginoon sa Kristo. Wala na explanation. Yun ang identity natin, no? Hindi nababago ang identity. No? Hindi nababago ang identity ng asin. Bilang mga asin ni Jesus sa sanlibutan, walang halaga ang ating existence kung walang timplang asin ang ating magawa. Di ba? As a church, if this church, City of Hope Canlubang, hindi na siya blessing sa community na ito, yung kanyang existence, walang kasaysayan. Hello? Individually, ganun din. Kung hindi ka blessing sa mga taong nakapaligid sa iyo, your existence, no, as so, ano pa ang niya? Ano pa ang pakinabang niya? No? Kaya nga sinabi ko doon sa Gentry nung kanilang anniversary. Di ba? Bakit nilikha ng Diyos o nilikha ni Jesus ang iglesia when He said, I will build my church? For two reasons. Number one is to worship God. Amen? Bakit may church? For His glory. Pag hindi na mag-worship ang church, para sa tayo ng meeting ng toga, hinto na tayo. Tama ba yun? Masama ba sabihin na hinto na tayo dahil ayaw na natin mag-worship? Ayaw mag-worship, tigil na. Pero gusto mo maging iglesia, then worship. Pangalawa, ano pang gagawin ng church? At sabi ni Jesus, go. Tama? O niya sinabi, gather to worship. Ano pangalawang sabi niya? Scatter to preach the gospel, to proclaim the gospel. Amen? Amen. Pag ang COH Canlubang ayaw na humayo, hinto na. Do you understand that? That's our calling. That is our identity. That is the identity of being salt of the earth. Amen? Yun yung pagkakilala natin bilang asin. No? Nasa libutan. Verse 34, and let's read together. Sabay-sabay. Okay, ang asin. Pero pag wala ng alat ang asin, paano ito mapapaalat? No? Sa panahon ng Panginoon Kristo, may mga butil ng mukhang asin, pero hindi talaga asin dahil wala itong alat. I wish na makapunta rin sa Israel, ha? I wish yung mga leaders natin makapunta sa Israel. Wala man tayong visa doon. Mahal lang pamasahe, no? Mahal lang pamasahe, pero wala man tayong visa sa Israel. At mapuntahan yung Dead Sea. At doon sa Dead Sea, merong mga butil, nakala mo asin, pero hindi asin. Walang alat. At minsan, may mga nagtitinda na mandaraya. Inihahalo. Inihahalo sa totoong asin. Okay? At yun, walang gamit yun. Panambak lang siya. No? Wala siyang alat. Panambak lang siya. Ang asin noon ay isa sa pinakamahalagang gamit sa trade, no? Sa trading. Ang asin ay isa sa mahalagang sangkap. Okay? Kaya, ang tunay na asin ay sadyang may alat, pero ang hindi totoong asin, panlabas lang. Mukhang asin. Kamukha lang ng asin, pero hindi totoong asin. Okay? So, paano malaman na may alat ang ating buhay pag may pakinabang ang buhay natin sa iba? Do you agree? Paano malaman natin pagiging totoong asin? Nabe-bless yung mga nakapaligid sa atin. Pinagpapala. Ano mangyayari sa hindi totoong asin? Ito ba ay may halaga pa? Saan ito na dapat ilagay? Sabi sa verse 35. Sige nga po, sabay-sabay.
Wala na itong silbi sa lupa o sa tambakan ng dumi. Kaya itatapon na lang ito. Makinig ang may panatig. Wala na siyang halaga. Walang value. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Nakilala ko sa Panginoon. Tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Inisip ko lang, paano ko hindi ko siya nakilala? Inisip ko lang kung hindi ko naging Lord and Savior Jesus personally. Anong buhay ko? Sabi ko, Lord, thank you. Sinama mo ako sa community of soul. Diba? At gamitin natin yung pagiging asin natin para sa iba. Hindi si pastor lang. Hindi ang leaders lang. Lahat tayo. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka. Kaya, bilang tagasunod ng Panginoon Jesus, ipamuhay natin ang pagiging asin o tagapagdala ng pagpapala sa iba, lalong-lalo na sa nangangailangan. Tayo natin ngayon. Hindi kailangan yumaman muna. Sabi, tutulong ako pag mayaman na ako. No? Sabi ng iba, kailangan may posisyon muna bago ko ipamuhay ang aking pagiging asin. Yung kausap ng Panginoon sa Kristo, may yaman at may posisyon, pero hindi sila asin. Wala silang lasa. Di ba? Tingnan natin ito, babalikan natin yung sinabi siya sa verse 2 to 4. Lumapit sa kanya isang lalaking namamang sa mga braso at pinti, tinanong ni Jesus ang mga teachers ng law at mga preacher at mga Pharisees, tabang pagaling sa araw sa Sabat, sabi niya, verse 4, pero tumahimik lang sila. Kaya sa Jesus na nagpagaling doon sa may sakit. Tumahimik lang. Diba? May posisyon, mayaman, pero hindi asin. Kaya kasama sa lifestyle natin as disciples of the Lord Jesus Christ ang pagtulong sa nangailangan. Tinawag tayo maging asin. Kaya ito yung assignment natin for this week. Ano ang isang simpleng bagay na pwede natin gawin sa ating kapwa o mahal sa buhay, katrabaho, eskwela o kapitbahay upang ipamuhay ang pagiging asin. Tayo manalangin sa Panginoon. Lord, thank you po. Salamat po sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat sa paglimot mo sa lahat ng aming mga gawa, maling gawa. Salamat dahil binuksan mo ang pintuan ng iyong kaharian para sa amin. Thank you, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy naming idinadalangin ang bawat isa. Kalakasan, kalusugan, Panginoon, para sa mga may karamdaman, restoration ng aming health in the name of Jesus. Punuan mo ng lahat ng pagpapala ang mga nangangailangan. Mga nagdarako. Maghatid ka ng mabuting Samaritano. Gamitin mo man isa sa amin para sa kanilang pangailangan. Gamitin mo kami, Panginoon. May mga problemang relasyon sa pamilya, aming sa iyo idinudulog. Ang iyong pag-ibig maghari sa bawat pamilya. Yung mga may struggle sa kanilang trabaho, Panginoon, palakasin mo sila. Bigyan ng talino sa paggawa. Pagtagumpayin sa anumang pagsubok kailang inaharap sa kanilang pagtatrabaho o maging sa mga nag-aaral. Panginoon, salamat po dahil you promise us you are the Emmanuel. You are always with us. Salamat po. Ikaw at mo yung mayamang basbas, mayamang bendisyon sa bawat sa amin na patuloy kaming palakasin, bigyan ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu na nanahan sa amin.
ipagkaloob lahat ng mapuputing bagay na kailangan namin sa bawat araw. Huwag mo lalampasan isa man sa aming sambahayan. Punuin ang lahat ng pangailangan. Iingatan mo kami sa samahan, paparanas ang iyong mayamang pabor. Ibabalik lang namin lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.